Magandang araw, mga kapwa kong farmer, at magandang araw sa inyo mga viewers. Usapang pagpapakain tayo ng hito. Bali, itong hito natin ay unfortunately may namatay na dahil sa sobrang pagpapakain. Mga walang running 80 lang guys yung fingerlings natin na namatay. Pero malaking bagay sana yon na buhay, mapanatili nating buhay at walang mababawas pa sa ating alagang hito. Bali yung 5% na binigay sa akin ng supplier ko, bali wala na, tapos nabawasan pa yung 1,000 fingerlings na order ko. Kaya malaking bagay ito na pag-usapan natin yung gaano ba karami ang pagpakain natin sa 1,000 alaga natin na hito. Nung unang araw nila sa akin kasi ito guys, ay pinakain ko lang ng isang tasang floating feeds na starter. At medyo marami pa yata yon. Kaya yung sumunod na araw, dahil wala ako, hindi yata narinig ng biyanan ko na isang tasang feeds lang ang ipakain. Kaya nung katanghalian, nakita ng anak ko na tinatignan ko na floated na yung mga tiyan ng ating mga hito dahil sa sobrang binigay. Kasi isang tabo na yung binigay ng biyanan ko na pinakain sa aking mga alagang hito. Kaya lalo akong nagka-problema. Kaya tinawagan ko yung aking partner na puntahan tong pond ko at i-totally drain 100%. At so far naman ay naagapan natin. Pero yung iba talagang di na nila kinaya talaga. Kaya sobra yung ating pinakain. At nagbawas pa ako. So ngayon tong 1,000 na hito ko, ang pinapakain ko lang dito ay kalahating tasa ng floating feeds sa umaga at kalahating tasa sa hapon. At nakikita ko naman guys na okay naman yung ganong uri o kadami lang ng papakain natin. Bali kung na sila ngayon, malaki na yung pagbabago nila kasi inuwi ko to January 28 ng gabi at pang 7 araw na nila ngayon na linggo. At lumalapit naman sila guys. Pag nilalapit, binababa ko yung aking daliri, parang kinakagat-kagat nila yung aking kamay. Yan, maamo naman sila, nagkukumpulan na sila kapag ano. Kaya sana hindi na maragdagan yung ating mortality at nang hindi naman tayo malugi sa ating pag-aalaga ng hito. Bali naglagay din ako ng kangkong guys para may mapaglaruan sila na gustong gusto naman nilang sumampa dyan sa mga tangkay ng kangkong. Meron tayong nakikitang palutang-lutang na isa doon. Kasi guys, kung minsan yung pagsasaboy pala natin ng feeds nila guys, kailangan buo na lahat ng parte. Kasi kung yung iba kasi kapag hinuhulog lang natin na ganyan, naku, yung isdang nandun na mismong katapat niya, naku, kung suga pa yon, siguradong lulutang na yon sa susunod na mga oras. Kasi hindi lang 2 butil, siguro naka ilang butil yon. Yung feeds natin ay kung pa yon, mag-i-expand pa yon.
kung tutusin nga, kung maaari lang natin silang subuan ng tigdadalawa lang. Hindi naman pwedeng ganon. Kitang-kita na natin sila. Ayan sila guys. Malalaki na talaga sila. So, ito tamang 7 days pa lang nun. So yun lang guys, matipid naman pala sila sa pagkain. Iwan ko lang kung sa mas pag malalaki na sila, siyempre mas matatakaw ng mga yon. Pero ganun din, control lang sa pagkain kasi kadalasan sa pagkain sila namamatay sa sobrang dami ng pinakain nila. Overfeeding ang cause ng pagkamatay ng aking almost 80 na hito. So ngayon, kontrolado ko yung minomonitor ko yung pagpapakain sa kanila. Pati yung mga naiwan dito sa bahay na sila yung nagpapakain ay nakamonitor din. So yun lang guys. Salamat sa panonood.